A day in my life dito sa Norway. So ano nga bang ginagawa ng isang Mommy G dito sa Norway sa kanyang pangkaraniwang araw? Sa Pilipinas nga, madalas niyo ako nakikita na nakatutok lang sa aking negosyo, bahay, negosyo, ganun lang ang nagiging routine ko. Dito naman sa Norway, paggising ko sa umaga, syempre bubuksan ko muna itong bintana mga mi para lumiwanag na. Pagkabukas ko nga ng bintana mga mi, nakita ko na napakaganda ng sikat ng araw. Ilang araw na rin kasi umuulan dito sa amin kahit summer, kaya naman sabi ko ngayon ay magtatrabaho ako sa garden. At syempre, bago pa ay mag-transition muna tayo at magpalit ng damit. Let's go! First breakfast. So dahil magtatrabaho nga ako ngayon sa garden mga mi, ganito na yung suot ko kasi nga sabi ko komportable dapat ako at hindi masikip. Usually mga mi dito sa Norway, gumigising na ako ng bandang alas 9. Hello! Ito ko lang talaga nagagawa sa Norway ang pagising ng ganong oras. So pagkatapos ko magbihis mga mi, ito gagawa ko ng breakfast ko. Pag breakfast naman mga mi, kanya-kanya kami gawa ng asawa ko kasi magkaiba kami ng gusto. Ako, gumawa na lang ako nitong oatmeal mga mi, nagluto ako kasi ito yung gustong-gusto ko talagang pinakaalmusal ko. Umiiwas kasi ako sa mga dairy products ngayon dahil nga ang tiyan ko ay hindi talaga kayang i-take yung may mga dairy. Kahit yung gatas na gamit ko dito mga mi ay lactose free. So usually nilalagyan ko lang ito ng honey guys. Ganyan po yung honey dito sa Norway. Tapos kakainin ko na siya habang mainit pa. Katapos ko nga mag-almusal mga mi ay pupunta na ako at babalik sa aking kwarto. Hindi para matulog ulit kundi para mag-edit na aking mga video na i-upload. Pagkatapos pupunta ako sa office room at aayusin ko yung mga record sales. Yes, kahit wala ako sa Pilipinas ay minomonitor ko pa rin ang benta namin. Pagkatapos ng sales monitoring, sales record, ay bababa na muli ako sa kusina para magluto ng aking lunch at i-prepare nga yung dinner namin. Dahil naka-frozen nga yung aming mga pagkain mga mi, ang ginagawa ko nga ay tanghali pa lang ibinababad ko na ito sa tubig. Tapos saka naman ako magluluto ng aking lunch at ang lunch ko nga ngayon naisipan ko na gawin ay ang noodles. Instant noodles na nga lang kakainin ko mga mi kasi mas madali siyang i-prepare pero hinaluan ko na lang ito ng gulay para medyo healthy naman ng konti. Pagdating sa breakfast and almusal mga mi, madalas talaga ay magkakaiba kami ng kinakain ng asawa ko. So kanya-kanya kaming prepare, kanya-kanyang luto. Pero usually talaga yung asawa ko, kinakain niya talaga ay puro bread lang. So yung bread, naka-prepare na rin naman na, tapos yung mga palaman, kaya hindi ko na kailangan siyang handaan. Siya na lang yung kumukuha sa ref. Ako lang talaga yung madalas magluto kasi gusto ko talaga pag kumakain ako is mainit. Dito kasi sa Norway mga may, usually talaga nagkakaroon lang sila ng warm food kapag dinner. Kaya ako huminto muna ako sa pagkain ng bread kasi nagiging bloated ako. Lalo na kapag gumagamit ako ng butter sa bread ko, utot ako ng utot. So pakiramdam ko nahihirapan yung tiyan ko. Basta kapag nag-i-intake nga ako na may dairy products o kaya naman may lactose, yung talaga nahihirapan talaga ako sa tiyan ko. Kaya usually talaga nagluluto na lang ako ng pagkain o kaya kung may mga leftover kami sa fridge, yun na lang ang niluluto ko, iniinit ko para meron akong lunch. So after lunch niyan mga mi, mga 2 o'clock na yan siguro ng hapon, lalabas na ako niyan para maglinis sa labas. Kapag kasi ganitong mainit ang panahon mga mi, ang sarap magtrabaho sa labas kasi hindi nga siya masyadong malamig. Ang klima para nagtatrabaho ko lang ng naka-aircon. So paglabas ko nga, ito natanggal na pala ng asawa ko yung gulong kasi inaayos niya yung brake pad. So inuna ko na nga dito sa garden mga mi kasi nga grabe talaga, ang dami talagang damo, ang kakapal na. Kulang-kulang isang oras nga yung ginawa kong pag-grass cutter dyan kaya nagpahinga muna ako saglit. Ang kapal talaga ng damo, mga 3 to 4 years na kasi talaga itong hindi nalilinisan. Nung nabawasan ko nga yung mga damo mga mi, may plant box pala siya. Kaya talagang nilinis ko kasi nga sabi ko ay pagtatamnan ko na lang ito ng mga bulaklak. Tapos itong mga plum naman mga mi, nakita ko sobrang dami. So mga 4 hanggang 5 puno nga ang tumubo niya na plum, kaya yung mga maliliit mga mi ay pinamputol ko na. Iniwan ko na lang yung mga malalaki mga mi kasi nga grabe, may mga bunga na siya. Sayang naman kung puputulin ko pa. Tapos maganda nga ito na naputol yung mga maliliit para makabuelo talaga yung mga malalaki at makapagbunga pa sila ng mas marami. Yung isa lang sana nga dyan ang ititira ko, kaya lang nang hinayang ako sa isa kasi nga may mga bunga na. Tapos pag ikot-ikot ko nga dito sa garden, yung mga berries namin, ayan, nagsisimula rin talagang mamunga. So hindi ko alam mga pangalan ng mga berry na to mga mi. Kung alam nyo, ilagay nyo na lang sa comment section para at least malaman ko din. Pagkatapos nga ng 1 kalahating oras mga mi, ayan na. Malinis na siya pero kailangan ko pantanggalin yung mga pinutol ko na damo. Tapos ang isinunod ko naman itong malaki dito sa aming garden, yung pabilog. Grabe talaga mga mi, nahirapan talaga ako dyan sa pagpuputol kasi nga grabe na talaga ang tataas ng damo. Mga 2 oras ko nga rin itong trinabaho mga mi. Sobrang sakit na talaga ng braso ko mga mi kasi may kabigatan nga rin yung grass cutter. Yung parang kugo na yan mga mi, iniwan ko kasi bulaklak yan siya. So bandang alas 5 mga mi, pumasok na nga ako dito sa loob ng bahay para magluto naman ng aming lunch. Ito na yung nilabas ko kaninang salmon mga mi, pinalambot ko na nga siya sa tubig at ngayon nga ay piprituhin ko na. Nilagyan ko lang yan ng asin, tapos nilagyan ko ng magic sarap, paminta at saka rosemary. Tapos nagpainit ako ng kawali at habang nagpapainit nga ako ng kawali ay kumain nga muna ako ng cake. Natapos nga ako magluto mga 6 to 6:30 na at yun na nga kumain na kami at after namin kumain nagpahinga na ako dito sa aking upuan. At saka naman ako manonood ng aking movie.